Hindi niyo ito panood sa media. Ito yung tinawag ni Senator Bongo, itong si spokesperson dito sa PNP, si Police Brigadier General Jane Fajardo, na umiwas, hindi lang umiwas, kumaripas ng takbo dito kay Bongo. Kasi may itatanong si Bongo sa kanya. Kasi siya ang spokesperson sa PNP, kaya siya pinuntahan. Sabi niya, bago ko ipasok ko muna yung video ni Bongo at panoorin natin sabay-sabay. Bago yan, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at paki-like po. Yes. Hindi ako pinansin ano eh. Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marbil kanina, pwede pumunta doon sa 5-0. Pwede yung tanongin, alam namin. Ma'am, kayo po tagapagsalita ng PNP. Sir, Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Oh, tumatakbo si ano. Senator. Ayaw niya magpa-interview ah. Bakit ganyan? Dapat kinaharap. Spokesperson, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin daw doon Tinatakbuhan niya si Senator. sa airport. Oo. Sa pilya mo. Eh, ayaw lang ko sabi ko. Spokesperson ng PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRRD. Hawak na ba nila si PRRD, sir? Senator. Napansin ni Senator Bongo, nakita niya sa labas. Doon yun sa panahon ng hinuhuli nila si Pangulong Duterte. So, umiiwas pala sa kanya itong si Jane Fajardo. At hindi ito nilabas sa mga mainstream media. Itong mga mainstream media natin ngayon, sobra talaga silang garapal na sa balita kasi nagtatakip ng pangyayari ngayon. Lalo na ito nangyari kay Pangulong Duterte, tinatakpan nila dito. Ito yung mga media ngayon. Tama lang din kayo, tawagin ng bayaran, mga bias kayo kasi hindi talaga nyo pinalabas. Kasi may kasama ito si Senator Bongo na naka-live. Di ko alam kung sino yung kasama nito pero naka-live siya sa kanya yatang social media. Kaya nasundan nila itong si Jane Fajardo. Nakita natin na tumakbo, ayaw magpa-interview sa mga media. At ang mga media ayaw ibalita nila nga tumakbo to si Jane Fajardo kasi nilapitan ni Senator Bongo, tanungin lang siya. At ang sabi naman nito ay order daw nitong si PNP Chief Marbil. Hindi naman niya sagutin. Ito si Jane Fajardo kasi ubod ng sinungaling to. Kasi nga ito yung nangyari kay Pangulong Duterte noong doon sa Villamor Air Base na sinabihan ni Torre na hihilahin ko yan. In-interview siya sa mga media. Ang sabi niya, hindi daw yun tinutukoy na si Pangulong Duterte ang tinutukoy nitong si Torre na hihilahin. Yung nakapaligid daw. Pero kitang-kita at mayroong video niyan na sinabi ni Torre na ako ang commander dito kasi sir, 2-star general na ako. At ito yung pinagsinungalingan itong sinungaling na Jane Fajardo. Kailan pa kayo natuto talaga magsinungaling sa mga tao? At ngayon, naglipa na ang mga social media at itong mga putragis nito mga social mainstream media, hindi nilabas itong kay Jane Fajardo na tumakbo. Ikaw na yung pangalawa ni Kimbo na tumakbo sa mga media. Tapos tumakbo. Bakit tumakbo? Baliktad na. Nilapitan ko lang naman senador eh. Hindi naman siya hinaharas ni Senator Bongo. Meron kayong tinatago. Yun ang problema kasi dito mga madam, sir, kayong nasa PNP ho. Kami ho nagpapasweldo sa inyo. Dapat accurate ho kayong sumagot sa mga media. Accurate ho kayong magpakita ng simpatya dito ho sa amin. Kayo mismo nagsabi na sa mga PNP, hindi kayong pwede papanig sa mga politika. Pero kayo mismo, pumapanig sa politika, nakikita namin yan kahit paano sabihin nyo. Magagalit kayo pag napuna kayo sa mga netizen, pero nakikita namin yan. Dahil kami, nagbabantay na rin ho sa inyo dahil kayo, mga walang hiya na rin kasi kayo talaga eh. Maawa naman kayo sa taong Pilipino, wag naman yung
gawing ganyan. Pinaglalaroan nyo kami. Kami ho nagpapakain sa inyo. Kami ho nagpapasweldo sa inyo. Pero anong ginagawa nyo sa amin? Anong ginawa nyo sa kay Pangulong Duterte? Binababoy nyo. Ang tanda-tanda na yung tao. Tapos parang wala na kayong awa. Dinig na dinig sa mga video. Tapos pinasinungalingan pa nito ni Jane Fajardo na yung pulis daw, hindi daw yun umiyak. Pawis lang daw yun kasi yung ang init, naka-homo pads pa daw, tapos yung sombrero nila, ang init-init, pawis daw ho yung ano nila. Paano pawis? Nakitang-kita umiiyak yung mga pulis. At on the spot yata, mayroon pa nagre-resign dahil naawa sa ginawa ng matanda ng dating Pangulong Duterte. May tatay ba kayo? O saan ba kayo pinanganak? Wala kayong tatay? Hindi kayo naawa doon sa 80 anyos? Grabe naman, kayo ang nag-ano ng mga batas, pero kayo talaga ang unang lumalabag sa batas. Sunod-sunod na to yung mga ginagawa sa PNP na mga kabulastugan. Sunod-sunod itong ginagawa nila na pinapakita nila hindi talaga sila sumusunod sa batas. Itong si General Torre, ang daming galit nito sa akin kasi sinabihan kong dugyot. Dugyot naman talaga eh. Dugyot pag ugali kasi anong ginawa ng presidente? Hihilahin niya. Kaladkarin niya yon. Marinig pa nga eh, ito yung asawa ni Pangulong Duterte na si Hanilet Abencena, sinabi pa nga na maawa naman kayo, wala ba kayong tatay? Dinig sa video, marami yung video ngayon. Tapos pasinungalingan nyo, i-deny nyo, huwag nyo i-deny. Namimihasa na kayo sa abuso, sobra na kayong abuso ngayon. Imagine nyo ha, presidente yun, ilan kayo ang nag-ano sa kanyo, nagbarikada. Parang ano nyo na, pakatakbo pa yan. Hindi na nga, may tungkod na nga eh. Maka ano ba yan? Ultimo nga daw sabi ni Senator Bungo, ultimo nga pagsuot ng medyas, hirap na nga yan magsuot ng medyas. Sana pag ito si Pangulong Duterte makabalik dito sa Pilipinas, babalikan talaga kayo. Lalo na to si Torre kasi sinabihan dito si Torre na mag-ano ka sa mga anak ko kasi ikaw talaga babalikan kapag ikaw ay wala na sa serbisyo. Di antayin mo lang Torre. At ikaw Madam Jane. Tawagin na kita ng Madam Jane. Huwag naman masyadong sip-sip sa inyong sa mga nakaupo diyan na mga hepe nyo. Hindi kayo habang buhay na diyan. At isipin nyo papasweldo sa inyo, papakain sa inyo, kami yung mamamayan. Hiyang-hiya naman pag may time kasi hindi lagi piyesta. Bilog ang mundo. Yan sinasabi nila. Ang gulong pwedeng nasa ilalim, pwedeng nasa ibabaw. Ngayon, nasa ibabaw kayo ang pakiramdam nyo. Pero bukas makalawak, saan kayo? Sa ilalim? Pues doon kayo. Baka yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte sobra-sobra pa sa maranasan nyo. Sinabihan nga, kaming mga Bisaya, may nagkasabihan na di yun magsaba.